Hindi ko, una kong narinig yan kay Senator Robin Padilla at nagulat din ako dahil doon ko yan narinig nung siya ay nagtatalumpati sa stage sa Malaysia at alam ang pagkakaintindi ko doon ay nagbibiro siya, si Senator Robin Padilla. Pero ang pinaka tama na tao na mag-explain yan ay si Senator Robin Padilla at kung bakit niya nasabi yun. Ayun, mga kababayan, ano hong masasabi nyo dun sa mga banat nitong si Senator Robin Padilla? Honestly, hindi ko kasi hindi ko napanood ng buo yung talumpati nitong si Senator Robin Padilla. Kasi naano ho tayo, ika nga, naiintriga tayo doon sa talumpati nitong si Amy Marcos nung diyan sa Malaysia, di ba? Nasa Malaysia sila kahapon. Nagbigay ho ng talumpati itong si VP Sara at itong si Senator Robin Padilla at itong si Senator Amy Marcos. Di ho natin narinig na binanggit yan itong si Senator Robin Padilla kasi di ho natin napanood yung buong speech. Ngayon kung mayroon man nagpalutang ng ganyang klaseng ideya, tayo ho kung tayo tatanungin kasi yung 2028 presidential election, napaka-crucial ho niyan. Ngayon kung desisyon niya nitong si VP Sara o yung kanyang mga nasa paligid niya, kung sinong pipiliin niya para maging vice-presidente at kung sino man ang piliin nitong si VP Sara, sigurado ho mananalo yan. Yun ho yun, 100% mananalo yan. At kung piliin man itong si Amy Marcos, dahil sa tactical alliance kung tawagin, political tactical alliance, hindi ho tayo magtataka siguro doon. Kasi kung sakaling yung mga taga Solid North kung tawagin, talagang buwisit na dito kay Marcos Jr. At ang sinama pa nitong si VP Sara, itong si Amy Marcos. Ito lang mga possibility pero hindi ho tayo sold doon sa idea na yun. Pwedeng makuha ni VP Sara pero kahit wala dyan si Amy, marami hong nagmamahal na taga Norte dito kay VP Sara. Pero kung tayo tatanungin, ito tayo tatanungin, dalawa lang hong pinagpipilian natin dyan. Senator Christopher Bongo at itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung tayo tatanungin, kung tayo papapiliin na mag-vice president, makatambalan itong si VP Sara, dapat kung sino man makatambal nitong si VP Sara, talagang matalino, masipag magtrabaho. At yung dalawa na yan, itong si Senator Bongo at itong si Senator Rodante Marcoleta, talagang akmang-akma ho sila sa posisyon na yan. Ika nga, yun namang ginawa ng administrasyon kay VP Sara, nakakasigurado tayo na hindi gagawin niya ni VP Sara dito sa dalawang kandidato na to. At magkakaroon ng harmonious relationship kung tawagin. Ika nga mag-work, mag-work out. Diba? Para sa sa magjowa, talagang yung kanilang yung kanilang relationship magwo-workout kung sakali yan dalawa na yan. Pero yung kay Amy, nasa sa kanila ho yun. Pero kung tayo tatanungin, dalawa lang ho pumapasok sa isip natin. Kung hindi yang si Senator Christopher Bongo, hindi naman ho natin mapapasinungalingan yung napakalaking botong nakuha nitong si Senator Christopher Bongo pagka tinambal mo yan kay VP Sara sa 2028. Solidong-solido ho yan mga kababayan. Mr. Malasakit at itong si VP Sara na saksakan ng husay, di ba? Saksakan ng kagalingan. Mahusay ho yan. Mahusay yung ali na yan, nataon na ang trabaho ng Vice President talaga, sa aminin natin sa hindi, maghintay kung ano ang susunod na mangyayari sa posisyon ng presidente. Yun ho talaga. Pero hindi siya nagpaka Leni Robredo. Si Leni ganun naghintay lang. Nagmukmuk lang sa opisina ng pangalawang pangulo sa loob ng 6 na taon. Habang itong si VP Sara, marami mo yung programa. Yung programa niya pang presidente na higa nga magnegosyo taday, mga assistants, mga pagka mayroong kalamidad, number 1 yung Office of the Vice President sa mga rumiresponde. Minsan, nauunahan pa ho nila yung DSWD. Kaya pagka ito naging presidente, wala talagang, naging presidente talagang malupit ho yan si Vice President Sara Duterte. Doon tayo sa dito tayo sa pangalawang video. Ito, okay. Natin iniisip na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa inyong dalawa ni Senator Amy Marcos. Si Claire Castro na naman ba ito? Nako! Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at
pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Correct, Franz correct. Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Garbage Pagdating out. dyan sa dalawang Castro na yan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, yun ho ang ika nga kung meron mang sasabihin yung magpinsang Castro na yan, magpinsan ho yan. Hindi, joke lang, baka sabihin pinipake news natin. Magkamukha kasi, kung mapagkamala na magpinsan, hindi naman ho, huwag nyo naman ho kami sisihin. Hindi naman nagkakalayo itsura nitong si Franz Castro at nitong si Claire Castro. Kung nagkataon na magkaapelido yan, baka hindi lang nila alam doon sa kalululuhan nila, magkaklase sa Kinder o kung ano pa man, di ba? Hindi ko natin alam kung ano yung talagang, hindi pa kasi nila hinukay yung kanilang family tree, pero based sa kanilang track record, based sa kanilang mga galawan sa social media, ako naniniwala, talagang magkamag-anak yung dalawa na yan. Pagdating sa tabas ng pagmumuka, sa diskarte sa pagtatrabaho, Castro. Yan si Franz Castro at yan si Claire Castro, talagang magkamag-anak yung dalawa na yan. Eto mga kababayan, dahil nga naman hindi natin malaman bakit pa pinutol-putol to. Kung sakaling makita natin yung buo nito, papanoorin ho natin din dire-diretso. Pero habang di natin nakita ito Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpapasalamat ako sa kanyang pagbibigay palaga sa akin at sa aking edukasyon. Napakalaki ng investment niya sa aking edukasyon at yun ay binabalik ko din ang aking napakalaking pagpapasalamat na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat ng mga daddy, tatay, amang, sugar daddy, Ay naku, kami ay nagpapasalamat sa Sir Ibe, sugar daddy daw Pagka sugar daddy, isa lang pinakamalupit na sugar daddy, ika nga, ay panoorin nyo ho yung Great Conversation. Ako, actually, hindi ko pa natapos kasi kahapon pinapanood ko, meron ho tayong lakad. Ngayong gabi ho natin tatapusin, pero makabagbag damdamin ho yung talambuhay nitong si Sir Ibe Hugalbot. Nakakaintriga, no? Yung tapang niya, yung pinanggagalingan ng mga sinusulat niya, talagang meron ho pala talaga siyang pinanghuhugutan. Talagang yung pagmamahal niya sa bayan, noon pa man, hindi lang ho pala ngayon yan. Matagal na ho pala yung si Sir Ibe Hugalbot. Talagang nakakabilib lang. Panoorin nyo ho, Great Conversation. Yung channel nitong si Madam Pamela. Subscribe ho kayo, supportahan ho natin. Para sa mga dyan, Sugar Daddy, mega love shoutout ha. Ano na ba? Mamaya pa. Sa tingin ko pagka-upload na to, Father's Day na. Happy Father's Day sa lahat. Lahat ng father, magpaka-father. Anak ng father. Okay. pagmamahal ninyo at suporta ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Yo. Saludo dito kay BP Sara. Ako talagang pagka nagsasalita itong si BP Sara, idolong-idolo ho natin yan BP Sara. Salamat. Dito na ho tayo sa pangalawang huli. Game. Pagdating sa trabaho, dapat siguro ibigay natin yung benefit of a doubt sa lahat ng mga senadors pagdating sa kanilang trabaho at pagiging faithful sa pagiging senator judges nila. Dahil kung disqualify natin, ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret, no? Dahil hindi ko maalala yung tama na term na ginamit. So, kung ganun ang pagbabasihan natin, ay madami ang dapat ipa-inhibit. Pero ang dapat na gawin natin ay ibigay ang tiwala natin sa kanilang lahat na gagawin nila ng totoo ang kanilang trabaho bilang senator judges. Yun na nga mga kababayan, napaka-bias nga naman ho kasi. Ba't kayo mananawagan na mag-inhibit doon sa mga
kumbaga bumabaling dito kay VP Sara, yung mga bumoto na ibalik yaang ano na yan, yaang article of impeachment dyan sa Senate, dyan sa House of Representatives. Bakit nyo babanatan itong mga individual na to? Sasabihin sa kanila na kailangan mag-inhibit kayo kasi ano kayo, masyado kayong bias kay Sara Duterte. Paano naman yung mga yung mga individual na hindi pa nag-uumpisa to, yung ano nila, yung mga salita nila, convicted na kagad kung si Bibi Sara. Kesyo accountability, kesyo siraan ng mga Duterte, kesyo durugin ng mga Duterte, kesyo perwisyo sa sambay ng mga Duterte dahil nagbabalak sila ng tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy dito. Si Senator Risa Hontiveros ang tinutukoy natin dito. Ngayon, kung ang sinasabi ng mga gusto pinapa-inhibit yung mga dapat wag nang kumbaga magkaroon ng delikadesa, 'di ba? Wag nang makipartisipa diyan sa impeachment trial na 'yan diyan sa Senado dahil nga naman nakalinya kayo kay Vice President Sara Duterte, para ano naman 'yan, di niyo pa naririnig yung mga ebidensya, meron na kayong verdict sa kanya. Kung gayon pala ang magiging basihan natin, dapat lahat din nung mga ngayon pa lang kulang na lang ilabas ng hatol nila dito kay VP Sara. Actually yung iba diyan linabas na nila yung hatol nila dito kay Vice President Sara Duterte. At alam na natin kung ano magiging hatol nila dito kay VP. Iko-convict nila itong si VP. Kahit wala pang ebidensya, ito maliwanag ho ito. Ito sigurado. Kung meron tayong sigurado na boboto ng acquittal para dito kay VP Sara, meron din ho tayong sigurado na boboto for conviction kay VP Sara. Sino yung mga for conviction na yan? Coco Pimentel, Risa Hontiveros, sino po bang maiiwan? Erwin Tulfo, Raffy Tulfo. Yung mga tulpo na yan, malamang sa malamang gusto ho nilang matanggal si VP Sara dahil lang si Erwin gusto ho niyang tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. Sino pa? Si Chisa Escudero, inamin na niya na ayaw niya kay VP Sara. So kung nananawagan tayo dito sa mga naglilin kay VP for mag-inhibit sila, dapat manawagan din tayo dito sa mga individual na to. Dahil ngayon pa lang, alam na natin kung ano yung nila, magiging verdict nila dito sa impeachment trial na to. Unfair. So, kung ayaw din mag-inhibit ng mga bias kay VP Sara, yung ngayon pa lang binibira siya, di pa nakalatag ang ebidensya, wag din tayong manawagan ng mag-inhibit dun sa mga bumabaling sa mga Duterte. Unfair ho yun. Para sa mga dyan, mga sintu-sintu sa social media, ayusin nyo, naknantaw ka. Tagal-tagal nyo na sa social media, mga 80-80 pa rin kayo. Mga langya kayo, di ba? Ang 80-80 pa rin. Literal, ang daming 80-80 sa social media. Ang daming 80-80. Yung iba din, yung mga vlogger na Talyanista na Sayman, ako, daming 80-80 dyan. Di natin malaman kung saan nila inuhugot yung kanilang pag-aanalisa. Di natin sinasabing mahusay tayo mag-analisa dito. Ginagamit ang natin yung kaibigan nating Shintido Kumon kung tawagin. Common sense lang ho ang pinapairal natin dito. Wala na hong analisa, ganito mangyayari dyan. Tingin ko, ganyan na mangyayari dyan. Hindi ho. Sentido common lang ho. At yung sentido common na yon, marami hong nakaka-relate doon. Maraming nakaka-relate doon sa ating sentido common. Ngayon, doon sa mga ensaymada Talyanista, walang nanonood sa mga video nila dahil mahirap ho talagang intindihin yung mali at ipipilit mong ipaintindi na tama sa mga tagapanood mo. Yun ang pinakamalaking 80-80 na alam ko. Hindi nyo ba maintindihan kung ano ibig sabihin ng 80-80? I-type nyo tapos basahin nyo. 80-80. Eto, dito ho tayo sa Ang huling dapat comment ko dyan ay naaawa ako doon sa mga ibang empleyado ng Office of the Vice President at Department of Education na napangalanan doon na kasuhan din ng plunder. Dahil alam naman natin na ito ay harassment lang lahat. At nasabi na nga ni dating Pangulong, ni Senator Amy Marcos, nasabi na nga niya na all these threats, harassment, and even the impeachment are parang a glorified disqualification for the 2028 presidential elections. Kung ako, okay lang. Teka ha, yung yung kay Senator Ivy, lang yun ha, kumbaga, kung siya pipiliin yung kumbaga tactical alliance para sa 2028, hindi natin kikwestiyonin ang wisdom nitong si VP. Meron dahilan. Pero kung tayo tatanungin, syempre, Senator Christopher Bongo tayo dyan. O di naman ho kaya,
Etong si Senator Rodante Marcoleta, matapang, may talino. Yung isa talagang serbisyo, talagang ang trip lang magserbisyo na magserbisyo. Yung mga ganong klase yung tipong nagbubugbugan sila sa likod, no? Nagkakabanatan sa likod. Itong si Senator Christopher Bongo, ganito lang, oh. Sino bang may problema? Ano bang pwede nating trabahuin ngayon? Ganon mo siya. Di ba? Nagbabakbakan sila sa likod, oh, na puro politika yung naingay, di ba? Puro ingay sa politika. Si Senator Christopher Bongo, bubuksan niya yung cellphone niya. Aba, meron akong ano dito, meron nang hihingi ng tulong. Ito yung trip ko. Ay, bahala kayo dyan. Ito, oh. Hello? Anong may tutulong ko? Yun lang kayo, Senator Christopher Bongo. Wala ko siyang maraming cheche-puroche. Ito naman si Senator Rodante Marcoleta. Ganon din ho. Mahusay sa batas. Action man. Ika nga, hindi ko siya basta dakdak kagaya nitong si Soto. Yan, pagka tinanong mo siya, paano natin mapababa ang presyo ng elektrisidad? Iisa-isahin niya yung mga kaparaanan kung paano pabababain yan. Etong si Soto, nako parang hindi ko napag-aralan yan, hindi ko alam. Anak ng tuwa, nagnanalo ka, hindi mo alam kung paano pabababain yung presyo ng partida. Yung Neo-Page Senator, alam niya kung paano. Ikaw na pumuti na lang yung mga burnik mo dyan sa Senado, hindi mo pa rin malaman kung paano pabababain ang presyo ng kuryente. Ay, pero yung parliamentary procedure, di ba? Kabisado niya. Pagka nandyan ako, hindi pwede yan. Naku, hindi pwede sa akin yan. Yung ginagawa nila, ano yan, mali yan, ganito dapat tama dyan. Ako lang ang tama. Soto style. Partida, puro abogado nandun. Nandiyan si Coco, nandiyan si Cayetano. Ang dami ho nilang mga abogado doon. Sa tingin niyo ho ba kung meron nalalabag sa saligang batas, hindi i-erase ng ibang mga senador doon? Nako. Pero dahil gusto maging Senate President, lahat ng pagbibida, gagawin niya. Eto na ho mga kababayan, kaya ano ho tayo dito sa pinsan ni sa pinsan nitong si Claire Castro. Naku, pangit ng tabas mo dito, Madam Leila de Lima. Naku naman, Madam, kayo naman, oh. Next time, pagka nagpapapicture kayo, pagka mag-lights camera action muna kayo, huwag ganyan. Pero, in fairness, ha, itong Ali na to, ano ho ito kumbaga, yung datingan nito sa mga nakalipas na panahon, hindi yung ganyan itsura nito Ngayon yung aurahan niya noong 2015, 2016, nung bago pag-start yung administrasyon Tatay Digong, bumabalik ho yung yung forma niya noon ito. Kaso wala nang Junel, yun lang. May Father Flavi naman. Ito, tekta ho tayo game. It's really very frustrating. In fact, it's even beyond frustrating because that Tinatanong ho siya dyan, kaugnay doon sa impeachment ni VP, kaugnay doon sa pagpapabalik, pagsusuoli ng articles of impeachment, pabalik sa House of Representatives. Tinatanong ho siya, napuprostrate daw ho siya. Kung napuprostrate, kakain ka ng saba. Naknanto ka. Simple lang ang sagot. Sa mga problema mo sa buhay, madam. Di ba? Kain ka ng saba. Yun lang. Tawagin mo si Father Flavi. Maglaga kayo ng saba. Ang sarap nun. Ginamos, di ba? At yan yun ang alamang. Ginamos. Magsubukan kayo ni Father Flavi. that is already really a betrayal of our Constitution. The spirit and the letter and the spirit of the Constitution is very. Partida, sabi nitong si former Associate Justice Adolfo Ascuna, walang linabag ang Senado. Pero ito, tahasang yan, paglabag sa saligang batas. Malupit. Malupit. Clear that the Senate's constitutional duty is to try and decide the case of impeachment. After listening and after looking at the evidence, they should assess the evidence and then render a judgment of either conviction or acquittal. Not these things that they're doing now. The last thing that they did last night was to remand the case, remand the articles of impeachment to the House of Representatives at nagre-require ng so-called certification that the initiation of the impeachment complaint is in conformity with the constitutional requirements, and that the next Congress, the next set of prosecutors are willing to still prosecute the case. My goodness, these are unnecessary certifications, because in the first place, the articles of impeachment, which was transmitted already to the Madam, anong certification? Di ho kayo senador,
overwhelming yung pagkatalo noong mga oposisyon. Yung pabor sa impeachment diyan sa Senado. So ano na lang, kumbaga demokrasya tayo. Kung nanalo yung nanalo yung talagang gumugustong ma-impeach si VP Sara, tatanggapin natin. Pero sana naman wag ho kayo maging bitter. Kung natalo kayo sa botohan, itanggapin ho natin ang bukal sa ating kalooban. Majority marami ho doon sa mga kandidato nating natalo na alam nating panalo. Pero hindi ho tayo mga bitter dahil move on tayo, ayusin na lang natin, mag-focus tayo sa susunod na eleksyon. Huwag nating hayaan na maulit yung mga kabalbalan na nangyari doon sa nagdaang eleksyon. Kaya dito makikita natin yung kaibahan nitong mga politikong kagaya nitong si Leila de Lima at yung mga politikong nakalinya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong mga to para mga busted, para mga binasted, di ba? Mga support yung tipong my goodness, tapos na bilangan. Nagsalita na ang majority sa Senado. At kailangan sertipakahan ng House of Representatives yung mga bagay-bagay na hinahanapan ng kalinawan ng mga senador sa Senado. Paano nga naman nila tatrabahuhin? Paano sila makikinig sa mga ebidensya? Kung in the very first place, yan na, nangyari kayo sa akin dyan. Hindi na natin malaman kung sinunod nga ba yung tamang proseso diyan sa pag-entertain ng impeachment case laban kay VP ng House of Representatives. Ilang impeachment case ang isinampa dito kay VP diyan sa House of Representatives. Pang-ilan yan? Wala bang linalabag o gusto pa bang ituloy ng 20th Congress yan? Diba? Hindi yun yung mga kailangan sertipikahan. Dahil yung 19th Congress, patay na yun. Ibang mga set of congressman na to. Malay natin, biglang matalo yung si Tamba. O maupo dyan si Congressman Pulong Duterte. Biglang sabi niya, no, ayaw na namin yan. Politika yun. Dami problema ng Pilipinas. Focus tayo sa problema. Saan kayo pupulutin? Marami pa hong posibleng mangyari sa mga susunod na panahon. Wag ho kayong magpakakumpiyansa. Ika nga. Marami pa hong pwedeng mangyari. No? Marami pa. Senate is already the certification. The fact that they transmitted it, ibig sabihin, ginawa nila, sinunod nila yung mga requirements ng Constitution. And then, yung tungkol sa next Congress, yes, there are still prosecutors who are still members of the House of Representatives, the ones who were re-elected during the recently concluded elections. So what are they trying to do? What are they trying to prove? That they can do everything? That they are above the Constitution? This is simply unacceptable. And therefore, we cannot just sit idly by and just witness what's happening without doing anything. Let us make them hear. Let them make them hear. Kabalbalan talaga nitong si Risa Hontiveros. Alam nyo, Congressman Leila de Lima, hindi pa ho na ilalatag yung mga articles of impeachment dyan sa impeachment court na yan. Alam na ho namin kung anong sasabihin ng prosecution panel. Mawalang galang nga ho. Alam na ho namin kung anong sasabihin ni Luis Tro, alam na namin kung anong sasabihin alam na namin kung anong sasabihin nyo, alam na namin kung anong sasabihin nitong si Rog Gutierrez, dahil lahat ng sasabihin nila dyan, ipaparot lang nila kung ano yung mga sinabi nila doon sa Committee on Bad Government. Kasi lahat ng na yan, hindi man ho na-discover yan. Hindi man yung out of nowhere, mayroong confidential informant o ano pa man yan, biglang naglabas ng mga ganyan doon. Hindi ho. Lahat ng ilalabas yan, napag-usapan doon sa hearing na yon. Yung pagbanat ni BP diyan kay Lisa, di ba? Kahit na simpleng abogado, kayang depensahan si BP Sara doon sa ginawa niya na yun. Walang walang grave threat o kung ano pa man yung ikinakaso kay VP Sara dyan sa isinama dyan sa articles of impeachment. Kabalbalan ho yan. Alam na ho, narinig na namin. Ngayon, narinig na ng sambayan ng Pilipino. Narinig na lahat. Nasa social media eh. Naknanto ko, pag may nasakyan akong taxi, kunyari, tayo, siyempre, gumigit na tayo, Brad. Di ba? Ganun tayo eh.
Kunyari, hindi tayo DDS. Yan, nakaupo tayo. Siyempre, gagrab tayo dyan, di ba? Grab. Tapos angkas din, angkas. Pero grab, angkas kasi mabilis eh. Di ba? Pagka nagka-grab tayo, ganito lang banat natin dyan eh. Grabe, traffic, no? Susundukan mo ng ganon. Grabe, traffic, no? Oo nga sir, grabe traffic sa atin. Kaya nga, sabi ko, nangyayari sa Pilipinas, diba? Kawawa mga Pilipino. Sila na mismo magkukwento. Kaya nga sir, buti pa nung nagdaang administrasyon, kahit pa paano, umaayos yung bansa natin. Tapos ngayon, daming adik, doon na nila mumurahin yan si Marcos Jr. Diyan na nila mumurahin si Tambaluslos. Yun ho, laman ng kalsada. Hindi ho yun laman ng social media. Ang tanong, bakit alam nila? Alam din nila yung mga isinampang gawa-gawang, yung mga impeachment, yung mga asunto laban dito kay VP Sara. Alam ho ng mga kababayan natin. Ngayon, lumabas natin yan sa social media. Nagkaroon ng survey kung pabor sila sa impeachment ni VP Sara. Ba't pa tayo maghihir? Gayong yung survey nagsalita na, majority sa sambayan ng Pilipino, wala silang pakialam sa impeachment na yan. Ang gagawin lang dyan, grandstanding kung tawagin, noong mga individual na pumupustura sa 2028. Kagaya nino, Risa Hontiveros, o Leila de Lima, gustong bumalik sa Senado. O, yung sino pa, yung iba kailangan nilang ipagtanggol ng administrasyon dahil DSWD secretary yung kapatid nila. Yung iba naman mga kagaya nitong si Grace po gusto niyang gumante. Talo na nung panahon ni Tatay Digong. O yang si Coco Pimentel, ano bang dahilan? Ang dahilan ano pa rin, para din ho siyang broken hearted dahil sa issue ng PDP. Magbubuon na kasi kayo. Tanggapin nyo na kahit ano pang paninirang gawin nyo sa mga Duterte, hindi yan paniniwalaan ng ating mga kababayan. Kasi yung progreso, yung kahit paano nagkaroon ng tangible na na pagbabago yung tipong mafi-feel mo ba? Mafi-feel mo yung safety, yung kahit paano yung mga pulis, yung kahit yun lang, di ba? Mafi-feel mo yung nandiyan mga pulis, secure ka diyan. Di ba? Wala na dati dami mga bangag dito, ngayon wala na. Di ba? O dati yung mga nangungontratang taxi, dati wala na rin. Ayun, nandiyan na naman sila kasi wala matibay na posisyon ng pamahalaan kaugnay dyan sa yung mga malilit na issue na yon. Pero pagka natsambahan yan ng mga vlogger, yung mga turista o kung sino man, ang laking bagay yun yan. Ang laking dungis niyan sa Pilipinas. Lahat ng pupuntang sinearch nila ang Pilipinas. Yung tipong naghahanap sila ng bansa. Ngayon kasi yung algorithm, kung ano yung tinype mo, kung anong binigkas mo, yun ang i-feed ng algo sa'yo. Di ba? Pagka binigkas mo yung salitang Pilipinas, lahat ng tourist spot, lahat ng mga nag-review, lahat ng merong experience sa Pilipinas, ilalabas mo ng algo yan. O ilalabas nangungontrata, mga mukhang pera, di ba? Ang pangit. Yun hong lumalabas sa algo sa atin. Sino pang pupunta dito? Kaya nga tinagang Pilipinas bilang isa sa pinakadelikadong lugar dito sa Asia para puntahan ng mga turista. Yun ho yun. Wala, sino ba naman, hindi pa ako dumarating para may problema. Yung palang nakikita ko, ang daming problema, daming adik dyan. Paano ko pupunta dyan? Baka baka pagbaba ko pa lang hindi pa bumababa aeroplano, pagpasok pa lang sa sa airspace ng Pilipinas, wala naman. Ganun nung kalupit nangyayari ngayon. Ganun nung imahe ng Pilipinas sa international community. Ayoko yung sugarcoat kasi yun ang katotohanan. Kasi pagka sinugarcoat natin yan, kagaya ng mga Talyanista at ensaymada vlogger, para ho tayong naglulukuhan. I-address natin kung ano yung problema. Huwag ho nating itago-tago, kagaya. Our protestations that what they're doing is unconstitutional, is wrong, betrayal of the Constitution, betrayal of their very oath as senators and then as senator judges, because they took that oath already yesterday. So, and then what is also to me reprehensible is that some of the senators judges, when they're supposed to be judges and therefore are expected to exhibit code neutrality or impartiality,